ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at narat niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito, kagaya ng aking nasabi, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Antonio Abad, Saint Anthony the Abbot. Ang abbot ho ay yung leader ng isang monasteryo. So siya ay isang monghe. Kung may mongha, mga babae, monghe. No? Siya po ay nagtalaga ng kanyang sarili para sa matinding buhay pananalangin. No? At ngayong araw na ito, siya ay ating ginugunita bilang isang halimbawa ng taong nagtalaga ng kanyang sarili. Isinuko niya ang kanyang sarili. Literal na tinalikuran ang makamundong buhay at nagtiwala sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos na bubuhay sa Kanya. Sasabihin natin, noong mga panahon na iyon, nagpupunta sila sa mga kuweba, sa mga gubat, at doon sila naninirahan. Sabihin natin siguro, paano sila nabubuhay? Paano sila magsusurvive? Sila yung mga halimbawa ng mga taong totally, 100% nagtiwala that God will provide. Samantalang tayo, konting kibot, pakiramdam mo, mamamatay ka na dahil wala kang ganito. Dahil hindi ka katulad nila. Dahil may kulang kang gamit. Konting kibot lang, napakamareklamo na natin. Ang bilis nating matakot. Parang mamamatay ka. Naubusan ka lang ng baterya ng cellphone, parang mamamatay ka na. Hindi ka lang nakabili kagad ng ganitong bagay, parang kulang na kulang ka na. Kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Yun ang kulang sa'yo. Yun ang wala sa'yo.
Kaya sa unang pagbasa natin, classic, lumaki tayong alam natin ang kwento ni David and Goliath. Ito yun. Yung ating unang pagbasa ay ang kwento ng pagtatagpo ni David and Goliath. Actually, pareho silang mandirigma sa buhay. Pareho silang lumalaban sa buhay. Kaya ang tanong, sino ka madalas? Ikaw ba si David o ikaw si Goliath? Pag sinabing ikaw si David, ikaw yung tao na hindi nagpapadaig, hindi nagpapatalo sa mga kalaban mo sa buhay. Yung mga higante sa buhay natin, hindi ka napapabagsak. At marahil, marami nang naging Goliath sa buhay mo. Yung mga matitinding pagsubok, yung mga napakabigat na pagsubok, na sa huli, napagtagumpayan mo. Hindi mo hinayaang pabagsakin ka ninuman o ng anuman. Bakit? Dahil katulad ni David, ano ang sabi niya? Ang tatalo sa'yo, hindi ang aking talino, hindi ang aking lakas, hindi ang aking sandata. Ang tatalo sa'yo ay ang aking Panginoon. God will fight for me. My Lord will fight for me. Ikaw si David. Pero kailan ka nagiging Goliath? Akala nyo sa kwentong ito, si David lang ang ating nakikita? Yung totoo. Minsan para ka ring si Goliath. Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng iba. Para kang si Goliath, iniinsulto mo ang kakayahan ng iba. Mag-iingat ka sa mga taong minamaliit mo, sa mga taong iniinsulto mo. Dahil baka sila ang David na magpapabagsak sa iyo mula sa kayabangan mo, mula sa kasinungalingan mo, mula sa kasamaan mo. Tandaan natin sa ating ebanghelyo, si Kristo ay hinamak ng maraming tao dahil sa paggawa niya ng tama at mabuti sa araw ng pamamahinga. Lagi nating tatandaan, sa bawat sandali na gumagawa tayo ng mabuti at tama, wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos ang siyang tunay na gagawa. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana lagi tayong magkaroon ng puso ni David. Isang taong tiwala hindi lamang sa kanyang sariling talino, kakayahan. Higit sa lahat, laging nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa atin. Amen.